tinapak-tapakan talaga siya ng todo at dinuro-duro yung image niya. And then, sangkatutak na batikos yung mga natanggap niya. Pero ngayon, siya na ang tinitingala. So, ngayon, pag-uusapan natin ang 5 reasons kung bakit ang daming masaya para kay Tony Gonzaga. Since very sensitive ang topic na ito, magdi-disclaimer lang muna po tayo. Yung mga opinions, yung mga insights and ideas na mailalabas dito sa vlog na ito does not reflect kung ano man yung image ng content creator and yung channel na ito. So it is all about Tony Gonzaga, kung bakit ang daming nagmamahal sa kanya. Ito talaga para sa akin ang pinaka-challenging na election na na-experience ko sa buong buhay ko. Imagine, yung mga supporters ng isang candidate, tapos yung support ng mga ibang candidates is sobrang nagbabangayan, tapos umaabot pa sa pag-unfriend, pagkikipag-away dahil magkaiba silang ng preference na leader. And nakakalungkot lang kasi ang daming nag-aaway-away dahil lang sa pagkakaiba ng kanilang leader na i-vote. Pero tapos na ang voting ngayon. So, ano na ang friendship nila ngayon? So, nagpapasalamat ako at hindi naging ganun ang family ko, friends ko, and relatives ko na nagkakaintindihan kami and nagrespetuhan kung sino yung binote namin. But anyway, going back to the topic, pag-uusapan natin ngayon si Celeste Gonzaga. So, ano nga ba ang meron siya at bakit masaya siya? And marami din masaya para sa kanya. So, let's start na sa pinaka-first, and ito ang kanyang status bilang celebrity. So, bilang celebrity, marami talaga ang humanga sa kanyang katapangan. Talagang hinarap niya lahat ng bashing, hinarap niya lahat ng odds, hinarap din niya yung mga ibang celebrities na very aggressive dahil magkaiba sila ng preference sa leadership. So, alam natin na bilang isang celebrity, marami kang fan base. Napakalawak ang fan base ni Tony Gonzaga in terms sa kanyang yung original fans as an artist. So, ang daming nakakakilala sa kanya and meron siyang mga fan groups. And then, iba din yung kanyang fan base sa social media. Makikita mo na million yung followers niya sa YouTube, sa kanyang Facebook page, sa kanyang Instagram, and pati na rin sa kanyang TikTok or Twitter. So, ganyan siya, ganyan kalawak yung galamay niya bilang celebrity. So, makikita natin na patuloy pa rin yung mga endorsements niya as a celebrity bilang commercial model. Nagpo-promote siya ng mga product, ina-endorse niya yung mga product. Tapos, meron pa rin siyang mga ibang pending projects after this election. So, as a celebrity, alam natin na super bigat yung presence niya. And kaya siya napili ni BBM as yung pinaka-main na campaign na host. Number 2 naman is, syempre alam naman natin na lahat na sobrang lakas, sobrang kumpiyansa ng kampo ng Uniteam na mananalo talaga yung manok nila sa 4th presidency, si Bongbong Marcos. And hindi lang yan, pati si Sara Duterte. Tapos kung makikita nyo sa map, sa Philippine map, uunahin natin si Bongbong Marcos. Nakuha niya yung solid north. So, buong yan, except yung sa Quezon, tapos sa Bicol region, nakuha niya yung solid north talaga. Pati yung NCR nakuha niya. And then, halos lahat ng Mindanao, except sa Sarangani, yung baluarte ni Manny Pacquiao. And then, kung makikita niyo sa Visayas, sa Cebu, sa Bohol, sa Negros Oriental ba yun, sa baba. And then sa Leyte, and then sa may Palawan and Mindoro. So, ang lakas ng presence niya. And kay Sara naman is ganun din, very green. So, makikita mo na ang daming green na very overwhelming yung nakuha niyang votes. So, from north
South, and sa middle, sa Visayas region, halos lahat nakuha ni Sara Duterte. So yan, in just a few, I'm not sure kung ngayon or tomorrow, kung wala talagang, kahit na may mag-oppose man or hindi, majority really wins. Nasa 95% na yung mga nakalap na votes, although kahit na merong mga 4%, 3% pa na hindi na itatala na votes, may kita mo na majority already have chosen their leader. So, ayan, you can, I'm open sa bashing. So, alam naman natin na wala pang naiproclaim, but now nakikita na natin kung ano yung magiging trend. Yung number 3 naman is yung kanyang walang sawang support kay BBM. So, naalala natin, a few months ago, nag-resign siya bilang host ng PBB. And then, naging isa sa mga campaign icon ni Bongbong Marcos, si Tony Gonzaga. So, naglibot din siya all over the Philippines para i-campaign si Bongbong Marcos. May kita mo na very prominent siya. And, kung titignan mo, very supportive siya as a campaign manager. So, bilang host, yung kanyang pagiging celebrity as one of the most influential na icon sa pag-promote niya kay BBM, naging effective. Tapos, ang pinaka-importante sa lahat na ginawa niya is hindi niya iniwan si BBM. So, yan yung isa sa mga reasons kung bakit maraming nagmamahal sa kanya. It's because yung sense of fidelity, yung pagka-faithful niya sa kanyang pag-host in favor of BBM. So, kahit na ang daming nag-bash sa kanyang mga pag-campaign, each word na lumalabas sa kanyang bunganga is pinuputakti talaga, continue pa rin siya sa pag-host, continue pa rin yung mga nakaschedule na campaign rallies niya all over the Philippines, non-stop, hindi siya tumigil, and nagbunga ang kanyang sacrifice, yung kanyang effort, yung kanyang, alam mo yon, lahat, pati yung mga nagastos din niya. So, makikita mo na she is one of the few na hindi nang iwan ng kanyang ine-endorsong candidate, or hindi man lang siya nagpakita ng kahit na anong hint na lumipat sa ibang kampo. So, yan yung nakikita natin sa kanya na faithful. Kung saan ka, dun ka, kahit na anong mangyari, nasa kanya ka pa rin. So, doon sila nabilib kay Tony Gonzaga. And then, ito ang pinaka nagustuhan ko sa lahat, and marami din ang nagustuhan sa number 4 na ito, which is yung kanyang pagiging humble. So, as a humble person, she proved sa lahat na positive campaigning is really one of the most effective way para maiwasan yung mga additional bashings, additional na pangungutya sa kanya, kasi sa pagsapi pa niya sa palang niya kay BBM is sangkatutak na campaign na negative reaction, o kaya kung ano-anong mga bashing yung mga na-receive niya. So, nilait-lait siya, talagang tinapakan yung kanyang image, siniraan siya, iniwasan siya, in-unfriend siya, tapos lahat na. So, maraming lumayo sa kanya because yung choice niya na supportahan si BBM. And, hindi siya pumapatol sa mga bashers. Makikita mo na hindi siya patola, tahimik lang siya. And makikita mo na, alam mo yun, wala siyang pakialam. Makikita mo na yung example niya, pagiging example niya na pagde-deadman ng mga basher is hindi talaga niya business. It's because mas marami pa siyang dapat na asikasuhin, such as pagiging busy sa paggawa ng script or pag-i-ensayo, kung paano i-organize yung rally na pupuntahan nila, or kung paano niya i-organize yung pag-host niya sa mga each rally na pupuntahan nila across the Philippines. So, mas tumututok siya doon. It's because yung focus niya is to become one of the most influential na host sa mga rallies ni BBM Sara.
So, ayan guys, yung pinaka nagustuhan ng lahat. And never siyang nag-retaliate despite sa mga criticisms against her. Tahimik lang siya. As in, tahimik lang, tikob yung bibig niya, never siya nag-release ng kung ano-ano mang statement. So, patuloy lang siya. O, diba? And then, yung pang-fifth is, syempre, alam na natin na dinededman niya yung mga bashings, pangunguti sa kanya. And ang ginawa lang niya, kung makikita mo, the best example is going on with her life. Meron pa rin siyang time na i-continue yung mga interviews niya sa kanyang vlog. So, that's why makikita niyo sa channel niya na Tony Host. Ayan. Makikita natin yung mga tunay na buhay, yung mga kwento ng mga subjects niya sa kanyang vlogs. So, more on interview yung ginagawa niya, which is very effective for her as a host. So, in-apply niya yung pagka-host niya sa vlogging and marami kayong mapupulutan na information sa mga vlogs niya. That's why, makikita mo na binabalance niya hindi lang sa pag-host sa rally, kundi pag-host din sa kanyang pag-vlog. So, continuous din yung pag-upload niya ng videos and walang post. Hindi siya nagpo-post sa mga ina-upload niyang videos. Kaya tuloy lang ang buhay and sa social media makikita mo na tahimik pa rin siya. So, ayan, yun dun nagkaroon ng parang positive image si Tony Gonzaga sa kanyang mga ginagawa. So, yan, dito mo makikita na despite the odds, despite sa pinaka-challenging na election dito sa Philippines ngayong 2022, she remained calm and humble. Kaya yes, kaya maraming masaya sa kanya and nagbunga talaga ang kanyang sacrifice. So congratulations Tony Gonzaga for a job well done. And yes, I expect na since si Tony ang topic natin dito, yes, there will be sensitive na or insensitive remarks na ma-receive natin dito sa comments. And ang masasabi ko lang is katulad ni Tony Gonzaga, kahit na nabubuli ka, ituloy mo pa rin yung laban or ituloy mo pa rin kung ano yung goals in life mo because this serves as a lesson para sa iba na kahit na maraming kumukot siya sa'yo, ituloy mo lang yung trabaho mo or ituloy mo lang yung ginagawa mo for as long as wala kang tinatapakang tao. And that's it. If you want more updates from me, don't forget to subscribe my YouTube channel, The Story of Anthony Vlogs. So ayan guys, The Story of Anthony Vlogs. Click the notification bell para kada upload ko is manonotify kayo sa phone or sa computer or sa tablet nyo. So, always remember na stay safe and wag maging nega. So, thank you very much and have a wonderful day.